Good morning, world! Purple rice! White rice! Ang init niyan! Ay, ay, ay. Kasasain ko lang yun eh. Meron tayo guys, yung giniling. Okay. Na merong atay ng manok at saka Balon ba? Balon-balunan ng manok na may mixed vegetables, yung carrots, peas, corn, tapos nilagyan ko rin ng ano tawag dyan? Mushroom. Pero pinatimplahan ko sa kanya kasi hindi ko maintindihan ang lasa. Minsan may ganun, di ba? Minsan palasa mo maasin. Tapos siya sa kanya, ay, maasin, pero sa akin okay lang. Minsan naman siya rin ganun. Ako na naasinan siya naman, okay lang daw sa kanya. Ganun, depende sa mga panlasa mo that moment. At saka meron tayong Kimchi. kimchi. Doon namin biniligay sa Pampang. Yan. At saka itong yung mango. At yung mango salsa. Saan yan? Sa Landers. Landers ba ito? Landers, no? Yeah. Or isa, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na nga, meron pang konti eh, oh. Ang sarap nito, guys. Oo. Renzo. Ito nyo. Ito, kinakain ko lang nga ito na walang ano eh. Tingnan nyo, Siya friends, oh. Atay, balunan at giniling. Ginisa lang yan, oh. Ayan. Tapos may mixed vegetables. Grabe yung asim at tamis niya, nag-agaw-agaw. Kulang sa pula. Dapat nilagyan ko ng ano? No. Tomato paste. This is good. Pero masarap siya eh. Yan yung plan niya. Final niya. Ang sarap talaga nito. Yan, patikin yan. Papaubos na para makabili tayo. Guys, nagbayad na kami kanina ng aming HOA. Nung pinapagawa pa namin ang bahay. May nagsabi nga pala ang ingay daw ng ating utensils pag kumakain. Sorry. Walang silencer. Hindi ako marunong magpahinhin-hinhin na walang tunog. Hindi ako sanay. Sorry. Ay, Come on, let's eat. Kain tayo, guys. Nung pinapagawa namin, guys, ang bahay, tinanong ko sa engineer, o nga pala, gated subdivision yan. Magkano ang ano? Magkano ang HOA? Kasi, siyempre, naisip muna ko, hindi ko na ano yun hindi ko yan nasama sa aking budget Kasi sige, kain ka na. Habang nagdadada ako. Merong malaki dito lang oh. Ayan Ito meron malaki Ito pala, hindi yan. Mamaya, ito meron pa. Sabi ko, engineer, magkano yung HOA? Kasi guys, nung nagpapagawa na nga kami ng bahay, tinatanong ko yung sister-in-law ko dito, yung kapatid ko, magkano kuryente? Magkano binabayaran nyo sa kuryente, sa tubig, sa internet, sa phone? Yung mga ganun, inaalam ko kasi syempre, limitado na yung ating income. Wala lang ang income Ang ating pera, limitado. Hindi kagaya sa nagtatrabaho ka pa, overtime ka lang, may extra gastos ka, pwede kang mag-pick up ng extra shift, extra hour. Naku, sabi ko, hindi ko na yung HOA, hindi ko nasama sa aking budget. Naku, sabi ko, mahal. Sa isip ko lang. It's a project study. So, minessage ko sa engineer, magkano ba? Yung yung HOA, sabi niya mura lang, parang 4 pesos yata. Sabi niya parang 4. Sabi ko, 4,000? Sabi niya, hindi ko matanda. Sabi niya, pero parang 4 per square meter. 4 pesos per square meter. Sabi niya, ay, sabi ko, pwede na. Sabi ko, magkano yung 200, dalawang lote, 240 square meters times 4 pesos.
960, di bali sabi ko mga $20. Okay na. Guys, mali si engineer. Yung pala, 250 lang per square meter. Times 240, 600 pesos lang, guys. Ang ating monthly dues sa which is good, salamat sa Diyos. Ngayon, malaking bagay yun dahil kasi ang aming HOA sa or HOA, ang bayad namin doon is $150 per month. Pero may kasama na yun na 2 pool. Yung isang bago that time, bagong-bago. At saka para siyang resort ang dating niya. Isa doon, isa-isa. So, 150. Wala kang choice. Kung doon ka nakatira, doon babayad ka. Hindi pa yung gated, guys. Ano lang yun? Yung HOA na yun, minimaintain nilang Truck area, home. truck home, minimaintain nila mga gardens, at saka walang basura. Ang mga basurahan kailangan nakapasok na after ng pick up. The next day kailangan ipasok mo na. Kung iiwan mo lang dyan sa sa tapat ng bahay mo, susulatan ka, sisitahin ka. Mga ganong bagay. Sabi ko, ay salamat! 600 pesos, balik $12, less than $12. Hindi, malaking tulong sa ating mga pinansyal. Namin. Sarap. Sarap rin. Sarap yan yung baon, no? Sa trabaho ka, no? Dati, isa yan sa mga bagay na I look forward to. Yung masarap ang baon mo. Ay, nako. It gives you strength and energy para na, ay, maya-maya lunch break ko na, kakain ako masarap. Pinagluluto naman kita. Kaya nga. Dito ako na lagi nagluluto, pero doon siya lagi Sarap yung nagluluto. kimchi. Sarap na? Masarap. May Filipino flair, may konting tamis, ha? No? Yung gumawa niyang Koreano. Which is good. Ano naman blended naman eh. Blended niya. Sarap. Galing ito oh. Sarap. So, dapat pala bibili tayo ng ng buto-buto. Wala ng buto-buto. Beef, wala tayong beef. Yun na lang yung kamto. Tsaka mga giniling. Ito yung atay dito, ang laki oh. Laki na? Tsaka hindi mapait. Oh, ang laki oh. Ha? Doon durug-durug ha. Minsan naisip ko siguro sa pagkain niya ng manok. Tsaka kung mga mga antibiotic na nilalagay nila. Di ba yung mga gamot guys, napaprocess yun sa ating liver. Eh, kung ano-anong nilalagay sa mga manok siguro doon. Kaya mga liver doon, durug-durug. Bihira ka makakitang ganyan. Harap na atay. Simple lang oh, para lang kayo para kayo gumawa ng giniling. Kaya lang, haluan nyo ng atay at saka balon-balunan. Sabi ni Jerling nga kanina, tinatanong ako. Anong niluluto natin? Kako giniling. Tapos kako lagyan mo ng atay, balon-balunan. Hindi pa ako nakakain nun. Kako basta. Tapos lagyan mo ng, yung nilalagay niya, yung mixed vegetables, yung gano'n. Ang frozen. Oo. Para hindi ka na maghihiwa. Totoo.
Sarap to. No? Kimchi. Hindi siya masyadong ano, maasim. Yung pagka ganun yung fermented. Ay, basta. Nagulat naman ako. Ayun. Excuse me. Ano pala yan? Ano, parang yung laging basa ng mata. Laging Kaya akala mo tear stain, hindi. Pero mabait siya yung amin, kakagating ka. Hindi ko kalak. Oo, hindi ka makakalap. Babae yun, babae. Na ito lalaki. Ganyan lang palang nagbablog. Oo. Siyempre napunta kami ng ka-farmer. Ah, kay ka-farmer? Oo. Nag-order kami sa kanya ng Nakita ko yung birthday ni Louie. Punta kami sa ka-farmer. December yun last year. December lang kami. Oo. yung Maganda doon ano malapit sa kita yung arayat no. Sino? Kabeli. Si Kabeli. Pinuntahan nyo rin. Hindi kami nakapunta pero pina-follow niya. Sa Arayat din ba sa Kabeli? Di ba si farmer sa nando? Si ka-farmer. Kabeli. Si Kabeli din. Kalapit lang doon. Batang-bata pa. More like sa in person. Talagang bata. Ba't ka nakadila? Ibig sabihin. Kayong dalawa ni... Sorry guys, na-interrupt dahil kasi meron kaming bisita galing New York. Si Margie at saka si Marvin. At saka ang kuya nila at saka Mrs. ni kuya. Nakikuya ako. Jam, tama yun. Yun ang tawag talaga. Ang sarap po. Patay. Sarap. Good. Magkano ba ito? Kalimutan ko. 150 ba? 150 lang no? Mura. Mura. Pag mapunta ulit tayo ng Pampang, na nandun na naman sila, bibili tayo. Kasi mukhang malinis. Saka ang nagtitinda, Koreano yung lalaki. Misis niya siguro yung babae, no? Maayos silang tingnan, malinis tingnan, kaya hindi ka maano, Tingnan nyo guys sa Pampang na na vlog para pag mapunta kayo ng Pampang makita nyo. Meron silang maliit na stall. Sarap. Yeah. Natatakan talaga akong kumain sa samgipsal. Ito na, sabi siguro. Ito na naman itong dalawang itong masarap. Pero ito lang kasi guys, masarap. Baka Saka hindi, talagang sa totoo lang, ini-enjoy namin ang pagkain. At saka siguro, hindi tayo maarte. Baka. No. Simple lang, nasa sarapan na tayo. Shout out ng South Garden, hello! Terno Yeah. Dito na. Thank you sa sa pagpunta dito, pagbisita sa amin ha. Marvin. And Margie. Marvin and Margie. Tapos, From New York. From New York. Tapos yung kapatid ni Margie. At saka misis niya. Hinanapan nila si Sky, oh. Buti na lang naligo si Sky. May plan si Sky. Buti na lang naligo.
Patay na naman, oh. Balong-balunan. Kanin nga, oh. Konti lang. Thank you. Iba talaga pag puti, masarap. Puting kanin. Kaya, purple na rice, mas gusto ko kaysa yung black rice tawag nila. Kaysa brown. $150 lang, mura mo. Tapos may malaki pa. Tinry lang namin. Kaya lang, sabi ko, try lang natin kasi pag hindi natin gusto, sayang. So, malaki. Kasi doon, sa California guys, lagi kami may kimchi. Product of Korea. Binibili namin sa Asian store. Tapos mayroon din Korean store dun malapit sa amin. Maliit lang siya. Ang gusto ko pa, cucumber kimchi. I like cucumber kimchi kasi ano, yung crunchy. May lutong. Hindi pa maubos. Ano to? Tara mo lahat eh. Okay na. Ang bilis naman ng ano nila, 2 weeks lang. Yung bakasyon nila. Wala ka na. Lubos na? Wala na. Nisimot ko lang. Alam mo, Sarap yan. hindi ko itatapon to. Alam mo gagawin ko dito? Meron tayong palaya. Lagyan mo ng palaya to. No? Tapos i-soak mo lang siya dyan bago mo kainin, no? Lagyan mo ng sibuyas. Tsaka pineapple. Sarap. Aking tubig. Masarap yung bukas. Wala. Yan. Ay, kainin mo yung sa tinapay mo. No? Yeah. Oh, thank you, Lord. Busog na naman po kami. Maraming salamat po sa biyaya. Akala ko talaga si Jude Tevis na. Dahil kasi meron din akong yung kaibigan din namin na si June Teves. Galing na California. Inaano ako medyo na. Sinasabit niya ako doon sa camera. Ang dating nila kanina 11 ng tanghali. Busy pa yun sa pamilya. Busy pa yon, siyempre. Tsaka doon sa bahay, yung bagong bahay nila dito. Siyempre, baka nandun din sila, sila Mr. and Mrs. Jesus. At, or baka namimili ng gamit. Siyempre, tutulugan nila. Katulad namin, pero kami nakapag 2 nights pa kami sa sa hotel dahil nga wala kaming gamit, bumili nga lang kami ng sa SM ng banig with foam, yung banig na plastic, tapos yung kabila may foam. Yun, tapos
Tatlong kasi kami ni Percy. Tatlong plastic na ganyan. Pinaka-plato namin. Plastic lang, bumili kami. Tapos basong disposable. Ano ba kaso binili natin? Disposable, di ba? Disposable ba? Hindi naman tayo bumibili Hindi. plastic eh. Hindi, bumili tayong mug. Coffee mug. Oo. Dalawa lang, share kami sa isa kay Percy. Kasi kami bumili daw kasi may mga parating that time meron na kami mga gamit. May mga bagahe Sayang. kami, di ba? Sinip namin. Yun. Tapos rice cooker, bumili kami. Pero sila June yata, hindi naman yan sila titira dyan. Siguro ibibenta nila yun. Oo. Kasi sa Amerika naman sila eh. Kahit na-retired na sila. Pero titira din yan kahit paano. Eventually, baka ibenta nila. Gagawin lang business. Investment. Ay, naku, salamat sa Diyos. Ay, Amen. Tingnan mo, hindi ko nasara kanina naman ang pinto. Ayan. Ayan, no? Ay, nakakainis. Dapat talaga, ang pinto, kada daan mo, sara. Kaya lalabas ka, kaya papasok ka, sara. Hawak ko kasi si Sky kanina. Nung pinaligo ako siya, doon ko siya dinadry sa labas. Si Sky pagka naligo, guys. Pagkatapos naligo, tapos na. Habang binabanlawan ko yung banyo, ganyan. Excuse. Gaganon siya doon sa corner. Pero pag nakita niya na yung tuwalya, gaganon na yan sa tuwalya. Alam niya kukunin na siya. Tatayo. Oo. Lagi yun. Dessert. Wala na tayong dessert. Ay, meron ka Ano? yung buko mo. Hindi mo na ilabas. Hindi na matigas. Matigas pa yun. Mamaya mo lang kainin niya. Hindi tayo nakapiling prutas. Ay, lumabas kami tayo kanina. Mabilis lang tayo eh. Bukas, bili tayo. Ayan. Ay, naku, laki pa naman. Oh, nakakainis. Ayan nga, oh. May kanin. Takpan ko na to para na hindi maano. Sige, takpan mo na. So, ayun ang nangyari ngayon. For today. At least we're, tawag dito. Dapat 1 year na lang binayaran natin. Kaya lang, dun sa HOA, kaya lang, wala tayong enough cash. Pumunta kami ng BDO. Temporarily unavailable naman yung ATM. Yung machine. Ano lang yung tawag dito? Yung zero, yung sa keypad, yung zero, hindi nagwo-work. So sa screen ka lang, up to 10,000 lang yata. Yung Pagka sa screen. Pag mag-other ka na, doon ka na sa keypad Pakitingnan mo. sira ang zero. Magnininang daw ako. Ha? Na naman? Si Bambi ka Jerson man maninay man kag maninoy. Sa March. Iyan ay Agosto. Ninang na naman siya. Pero sa Rojas, sa anak ni Charlene. Si Shane yung panganay niya. Classmate ko nung high school si Charlene. May iwan na naman ako dito. Sumama ka. Pero wala pang date daw eh. Pag matanda ka na, lagi ka lang ninang. Sa kasal. Dati, nung bago kami mag-asawa, siya lagi ninong siya sa ganito, ninong siya ni ganito, mga anak ng mga kaibigan siya ninong. Ngayon ako lang nagnininang. Sa kasal pa. Sa kasal pa. Nakapagninang na ako noon sa yung mga bata. Ito na lang, hati tayo. Wala tayong cover nito. Merong cover yan, kaya lang hindi ko alam kung saan. May cover yan. Ano yan? Pakita mo sa kanila. Goguma Lava. Ganun mo. Wafer. Made in Korea. Ewan ko- Gogo Malaba.
Ewan ko kung ano yung guguma lava. Gogu. Guguma lava. Parang ube flavor. Ube flavor wafer. Korean guguma. Ah, kamote. Kamote ang picture. Kamote ang picture. Yan siguro ang guguma. Okay. Ano siya, wafer? Siri, what is goguma in English? Wala kang sound. Siri, what is goguma in English? You can translate into English and many other languages and translate. Goguma. Goma. Hindi goma, goguma. Si Siri, hindi. Goguma. Gu. G-U. Ay, nagiging ano. Siri. Nagiging ano eh. Nagiging... Kainin na natin. Kainin mo na, buksan mo na. Ah, see? It's the Korean word for sweet potato. Oh. See? Goguma. Ah. Ay. Ito friends, oh. But it can also mean, like in slang, it means some situations that are so frustrating and annoying that you feel stifled. Guguma. Ah. Kamote lang pala eh. Yeah. Purple siguro na kamote kasi purple oh. Kala ko ube kasi purple. Ganda na pagkakulay niya oh. Purple. Sa akin. I-message mo kasi ano, Okay. si June para alam mo kung alam mo kung kailan tayo magkikita. Para na ano ba, hindi tayo aalis na, for example, makapunta sila sa iba nilang family malayo. Tapos tayo malayo, nasa malayo, yung gano'n. Sarap. Lasang kamote nga. Sarap. Lagi na lang ito naman, lagi na lang sila sa sarap. Ano mo hindi ko nasarapan? Mababaw lang ang kaligayahan namin kasi. Usually, sasarapan naman kami sa mga kinakain namin. Ni-enjoy namin. May time na hindi kami nasarapan, abay, nabash pa kami dahil hindi daw, masama daw ang sinabi natin. Ano yun? May kinainan tayong buffet noon. Nang bagong lipat lang tayo dito. Saan? Hindi na natin sasabihin, mababash na naman tayo kasi sabi nila, sinisiraan natin. And we're just being honest. Kung hindi masarap, hindi masarap, anong gagawin natin? Kung masarap, masarap. Hindi ba natin sinariaan? Pinuri pa nga natin na maganda ang presyo. Yeah. Mababait ang staff. No? Anyway. Kumain na kayo, guys? Talagang ganun ga, hindi mo maipiplease lahat. I know. Ang mga bata, guys, meron daw silang ticket. February either 13 or 23. I can't remember. Going to Europe. Meron silang show sa London and then Paris. May concert sila. Meron silang show. Tapos after daw ng Europe, LA pa pala muna. Oh, LA. Ay, hindi ko alam mo, LA ang LA. una. LA ang una. Tapos Europe. Tapos daw, pagkatapos daw ng Europe, i-arrange daw ng manager nila baka Asia. Ngayon, pag na magkaroon sila ng tour sa Asia, baka i-consider ang Philippines. Maliliit lang naman ang mga show pero It doesn't sa awa matter. sa awa ng Diyos, yan ang nila, pinagkakakitaan, yan ang hanap buhay nila.
yung royalty na mga music na ginawa nila. Kumbaga kahit na sa awa ng Diyos, kahit na hindi sila mag-show, for example, Yung monthly kumikita nila. sila, may yung monthly sila covered na yung mga, and then some. Nakaka-cover na yung mga expenses nila, and then some. May content. Ano lang yun, ang royalties lang yun, guys. Sa awa ng Diyos, yung pinaghirapan nila nung mula ng high school sila. Eh kung pagbibili nga nila milyon binabayaran sila ng milyon Binabayaran sila ng... magkano Noon yun? pa yun, that was maybe almost 2 years ago. Hindi, ito rin, di ba? Nagkaroon din ng offer sa kanila. Pero yung 2 million, that was almost... Oh, yung last ano yun? 2 years ago. million, $2 million. $2 million. But then, Hindi nila dalawa pinagbili. sila. Hindi nila pinagbili. Tatax ka. Hati pa sila. Sabi mo na makakabili sila ng bahay each. After that, ano na? Hindi na They sa have kanila. to work regular jobs. Hindi na sa kanila yon. Yung music. Kasi ang music hindi na sa kanila, wala nang royalties. So, ang manager nila, sabi ng manager nila, if we are greedy, uudyukin namin kayo, sabihin, ibenta nyo. Kasi malaki makukuha ng manager din. May 20% sila eh. Percentage. Tapos sabi niya, you can still make new music, you can still make money in your future, mga ginagawang music and shows. Pero sabi nila, sabi ng mga ng manager, sabi niya, But sabi niya ganun, mas mabuting hindi nyo ibebenta. Pero at the same time, kayo pa rin ang mag-decide. Pero mas mabuting hindi nyo ibebenta kasi buwan-buwan may tinatanggap kayo. Ang 2 million is nothing. You know, which is kasi tama. Hindi ka naman si Justin Bieber. Kasi aalisan doon ng tax. Aalisan yung 20% ng manager. Wala na. 1 million, magkano matitira doon sa 1 million? Tapos, Makakabili hati sila pa ng sila. bahay, cash, and then... ate pa sila. Hindi, tigwa 1 million na lang ang kwenta mo. Tigwa 1 million, naalisan ng ng 20%. Tapos, tax. Sandali lang yun. Kaya, hindi nila binenta. Kaya, every month, Covered sila. covered, Yung that's gastos nila, pera nila, nai-enjoy nila ang pera nila, nakakabili sila ng kung anong gusto nila, branded. So they don't work regular jobs. Which siguro iisipin ng iba, why don't they work regular jobs? Plus may pumapasok na na pera sa royalty. Well, ang problema guys, you cannot work a regular job and then always be off dahil may recording, Yes. may show, may trip sa ganito, mayroong show sa ibang lugar, sa ibang bansa. Pag nagtatrabaho ka, Paano hindi ka pwede. makakapag-off ng ganun na lang? Hindi ka makakatrabaho ng mabuti ng ganun. Hindi pa alisin ka rin dahil kasi hindi ka, yung attendance mo, hindi ka naman basta-basta na makakapag-off lang. So, minabuti na lang nilang hindi. Well, pero everyday, lalo pa si Chris, kahit nung nandito siya, ay guys, kung hindi siya nakikipag-usap sa amin, lalo siya, nasa computer. Kasi he can work remotely. He does everything on the computer. Siya ang nagpo-produce ng music. Si JR naman, yung youngest, siya Lyrics. naman ang nagpo-produce ng song, ng kanta. Kanya maganda, tandem sila. Pero si Chris, yung maliit, mas matanda, meron siyang mas yung kita niya dahil kasi meron pa siyang sarili niya. Spotify, Meron pa siyang ibang meron pa siya ibang account. may iba pa siyang music na siya lang. Hindi pa kasama nun si JR. Hindi pa kasi kasama nun si JR. Pero maganda yung management nila. Ang management nila, ang main na manager sa New York. So every 2 months or 3 months, pumunta ng California, nakikipagkita sa kanila. Pero meron silang
kumbaga parang assistant ng manager na nandyan sa LA. Na in person, kung kailangan nila ng kung ano-ano, nandyan. At saka hindi sila pinababayaan, maano sila. At saka may time nga nung, 2023, I think. Early 2023, may show sila sa New York. That time, na si JR, nagkasakit. Suka ng suka. The night before, may show sila sa ibang state. Kasi ano yun, nagdo-drive sila from state to state to state. Minsan sa isang state kung may dalawang venue, yun, from one area to another. Ano na siya, yung last few minutes ng show, hindi niya na kinaya, hindi na daw siya lumabas kasi ang sakit na ng tiyan niya, suka siya ng suka. Tawag agad si Angel sa akin, Mom, what do I need to do? Sabi ko, does he need to go to the hospital? Ay sumasagot si Gia, no, I don't need, kasi naganyan na rin siya noon. Sabi ko, ang dala mo, ang gamot mo, meron siyang dalang gamot. Sabi niya, I just need to rest, kasi nanghihina siya kasi hindi siya syempre makakain. Inom siya ng liquids, ayun, sinusuka naman niya. Alam niyo yung ano, kasi New York yun, di ba yung main nilang na manager nasa New York, pinuntahan siya sa ano. So alam niyo, ang bait, pinuntahan pa sila ng manager sa ano dun, sa hotel nila. Tapos sinabi na, no, don't, we will refund, don't worry about it. Ni-refund yung mga tickets. Kasi sabi niya, no, wag mong piliting if you don't feel good. Tapos sabi ni Jer, Mom, it's okay with them, they came here. Tapos kung yung mga show na, nakailang punta na sila sa New York before a show, pag nandun talaga ang manager at saka yung mga assistant ng manager. Very supportive. Very supportive. Kasi mayroong nagmamanage ng finances nila, may legal team, mayroong tungkol sa finances kasi meron silang funds. Pati nga nila, insurance, medical insurance, inasikaso, taxes. Tapos yung funds ng para sa band, iba yun kaysa dun sa binigay sa kanila, for example, na kinita nila. Iba yun kaysa yung may funds talaga para sa band. Ayun. So, yung mga gastos para sa band na funds yun. Kumbaga may nagmamanage. Kasi dati mayroon ng si Chris mayroon na siyang manager noon. Siguro hindi pa masyadong hindi pa well-versed sa trabaho niyang ganun. Yung hindi, you can tell the difference kaysa manager nila ngayon na, siguro magtatatlong taon na rin siguro, mula nung minanage sila ng bagong management, yun ang nakaano sa kanila, naka-boost ng nila, ng mga moral. Boost ng moral at saka boost ng finances nila. Malaking bagay. Ang kailangan kasi sa mga ganung bagay, maganda rin ang manager mo, no? Yeah, syempre. Tapos may booking agent sila, yun ang mga nagbubook sa mga shows. Tapos tinitingnan syempre kung sa anong lugar ang marami silang listeners. Kagaya niyan, US ang number 1, number 2 is Europe. Number 3 yata Asia. Kaya eventually they will come to Asia. Kaya yun daw show nila sa concert nila sa LA, fully booked na rin. Fully booked na yung LA nila. Tapos yung mga kaibigan nila guys, syempre nag-iba-iba na ng state, mga friends sila from high school. Pagka nandun sila sa show na for example nung New York, yung mga friends sila na from high school na doon na nakatira, ay pumunta. Hindi nila alam nga pupunta, na surprise na lang sila na nandoon. Nakakatuwa. Kasi mga bata yun, mga bata pa yun, pupunta sa bahay, natutulog sa bahay. Tapos yung ganun, to support them din, sa career nila sa music. Yung mga classmate nila yun, mga professional na kung ano-ano ng trabaho. Tapos minusuportahan pa rin sila. Nakakatuwa. Tsaka yung group nila na kung saan state at saka saan country. Di ba? Tapos pagka
pag sa YouTube, pag nakikita ko or sa mga social media, pag may nag-comment na ano, yung sinasabi nila, oh, I'm from the Philippines, na sinusuportahan namin kayo, parang proud sila na malaman na, ay, Pilipino pala ang mga Dream Ivory. Na-touch ako, guys. Nakaka-touch yung ibang mga taga-ibang bansa. Pero mas natatouch ako pagka Pilipino, para bang, ay, sinusuportahan nila yung mga anak namin, yung mga Pilipino. Nakakatuwa. Tapos mga bata, ganun din. Ay, nakakatuwa, ma, may nagsusupport sa inyo. Sige guys, hindi na tayo magtatagal. Ngayon, para Dahil mag-i-edit pa ako. para akong ano tuloy, Ano? lumilipad ang isip ko. Bakit? Parang nasa ano, sasama ako sa ano, sa Europe, sa concert. You know, you can actually just go there. You still have your blue passport. Pwede tayong mag-ano. Kaya lang sa February na yun eh. Next month na yun eh. Hindi. Next month na yun eh. Hindi na preparahan. Kung na-preparahan sana, pwede natin sila i-meet up. Doon, can you imagine? I-surprise mo sila. Nakikita mo naman sa ano eh. Sa, online kung ano ang lugar at saka yung ano, yung place na kung saan sila mag-show. Pag sineps mo yung ano nila, yung YouTube nila, yung ano, Website YouTube, nila. Yung website ng ano, Dream Ivory, lalabas din yun. Ayun. God will make a way. Someday. In everything. Someday. Tsaka hindi, okay na yun. Yung just in case na pag-uwi nila, kasama nila si Yuri o kaya si Lilia. Tapos punta It sila would be dito. fun. Punta sila dito, di ba? Tapos plano natin, let's say 1 week dito or 3 days. Hindi pala, mag-i-stay pala sila rito. Let's say kung 3 weeks ang vacation nila. Kung 3 weeks ang vacation nila, palagay mo nang naka 3 weeks. Di nandito sila. Ngayon, ang mangyayari, pag-stay nila rito, no, tapos magtitira sila, let's say, ng 5 days. Or 1 week, yung pinaka-last week nila, pupunta tayong lahat. Pag-uusapan natin, magbubunutan tayo para pair kung saan pupunta, sa Korea or sa Japan. Di ba? Pagka sa Korea, kila Yuri. Pagka sa Japan, kila Lilia. Siyempre, gusto ko sa Korea, gusto ko sa Japan. Di ang ganyan, bunutan tayo. Kaya yung yung rock, paper, scissor. Tulad ng ginawa ko nung dumating sila. Meron kaming room 1, room 2. Medyo may pagkakaiba yung room, mas malaki ng konti yung room 2. Pero parehong maganda. Sabi ko, wala akong i-assign. Sabi ko gano'n. Sa mga bata. Sabi ko doon sa dalawa, wala akong i-assign sa inyong room. Kayo ang bahala. Magano kayo, rock, paper, scissor. Tapos siya ang unang pipili. Tapos kung sino manalo, siyang pipili ng room. Rock, paper, scissor. Tabla, rock, paper, scissor. Nanalo. Sino nanalo? Si Angel. Chris. Si Chris. Si Angel nga. Ayan, siya pumili ngayon. Tapos ayun. Si Even. Gusto ko kasi, miskin nung bata pa sila, lahat ng bagay gusto ko even. Even lahat sila. Sa lahat. Ayoko nung may lamang. May lamang. Pero alam mo, lagi kong ini-imagine noon na si Angel talaga dun sa kwartong yun. Ayan. Oo. Ewan ko lang, basta in-imagine ko na siya doon, na siya nga napunta doon, pinili niya yun, pinili niya. So anyways, ganun ang nangyari. Ngayon, rock, paper, scissor kung saan tayo pupunta, sa Japan or Korea, yung 1 week na natitira. Pagka nanalo, let's say, Japan, punta kami ron. Ako kahit saan, basta may masarap na pagkain. Punta kami ron, mag-i-stay ngayon doon ng, let's say, kung 5 days, di ba? Tapos from there, sila babalik na ng California, kami naman babalik na dito.
Philippines. Ganon. Doon na No? tayo mag-ano. Doon na tayo Mag-separate. separate ways. Ayan. Pero pagka ganun sila dito, Ganda kaya, dapat ano? sa Palawan pupunta. Ganda sa Palawan. Pagka ano, Hmm. yeah, ikaw ang bahala kung saan. Palawan. Saan Hilig sila sa gusto. beach eh. Ang kagandahan niya, alam nyo guys, ang kagandahan sa mga bata, yung mga girlfriend nila, mababait! Mga vibes namin! Tsaka kumakain ng ano, Ay, kumakain ng kahit na anong ano. Ako, pagka nagluluto ako ron, talagang Mas kinakain. mapili pa yung dalawang bata Kaysa doon sa dalawang kaysa doon babae. sa dalawang babae. Yung dalawang babae, talagang kahit anong kinakain. Si Yuri lalo. Hindi maarte. Si Yuri, no? Kahit si Lilia din. Magana Ang liit-liit, ang ganang kumain. Magana kumain. Hindi maarting kumain, madaling pakainin. Dati nagkaroon ng girlfriend si JR. Naku, ang hirap pakainin, mabait. Pero ang hirap pakainin. Sinama namin dati sa namin, sa timeshare. Nag-ano lang kami, yung parang quick na bakasyon. Ang hirap pakainin. Kahit yung nanay nun sinabi, ay mahirap pakainin, sabi niya ganun. Pero tong si Yuri, Ay, walang problema. Iwan mo dyan yung paksiw, iwan mo dyan. Pagka gising mo kinabukasan, kinutkot niya na. Alam mo, hindi si Jer hindi kumakain ng ganun eh. Mga paksiw-paksiw, hindi sila kumakain ng ganyan. Anything na may mga bones, ayaw nila. Pero si Yuri, alam ko hindi siya kumain kasi natulog na kami. Pagkagising mo, Yuri, did you eat this? Oh, so good. Kinukot-kot niya isda. Oh, so good. Tapos sabi niya, I don't understand why JR doesn't eat it. Madaling pakainin. At saka mababait, hindi madrama, hindi suplada. At saka pag nasa bahay lang, parang ako, kahit ano lang ang suot, ano lang, yung talagang pambahay na pambahay lang, pero pag sa labas, ako ang si sexy. Parang mga model. Ang si sexy, yun ang gusto ko, yung marunong silang mag-ano sa labas. down to earth. At saka down to earth. Down sila. to earth. Down to earth. Yun naman ang pinasalamatan ko. Kasi, siyempre, pagka ang mga anak mo, lalaki, mahirap minsan makisama sa babae, sa mga asawa nila o girlfriend nila. Hindi kagaya ng babae ang anak mo, Madaling yun ang pagsamahan. queen ng bahay. Pumunta ka sa kanila, masama man ang ugali ng asawa noon, wala kang pakialam, ay anak mo yung reyna ng bahay. 'Di ba? Pero kung lalaki ang anak mo, parang tapos masama ang ugali ng wife or ng girlfriend, parang maasiwa kang pumunta doon, you know? Ano yan eh, kung baga, ano yun, siyang reyna doon. Tapos, ang anak mo, ang lalaki, parang ano, pero salamat sa Diyos guys, kasundo ko yung mga yun. Kasundo namin. Mababait. Pumunta sa bahay, parang mga anak ko, walang kadramahan, walang kaartehan. Pumunta ka sa kanila, wala rin kaartehan, walang kadramahan. Mga very generous, at saka hindi selfish. At saka proven na, lalo pa si Lilia at si Angel. Chris, na 2019 pa yata sila. 2020 sila nung nag-move in. 5 years na sila. Kaya, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Na-meet na rin nila yung mga ang brother ko, na-meet na nila yung nanay at tatay ko. So ayun, naikwento na namin lahat at pasalamat na tayo sa Panginoon Diyos at nandito tayo palagi. At sa biyaya na ikinalalakas ng ating pangatawan, maraming salamat po ulit, Panginoon. At sa inyo, wala na kaming masasabi kung hindi, we love you all! Bye-bye!